Hello, kumusta po? Ayan, bibigyan ko kayo ng konting house tour ng aming bahay dito sa Pilipinas. Ayan siya, ang aming naiwan na bahay. So, if you're wondering, ba't kami umuwi? Ayan, biglaan nga po kami nauwi dahil sa yung rason na tayo mga OFW kinatatakutan na rason kung ba tayo mapauwi. So, yung mga loved ones natin na nag-pass away, saka lang tayo nakakauwi, di ba? Kasama sa reality ng pagiging immigrant, yung may chance na last na nating akap yun sa kanila, last ng pagkakataon yun. Pero ayun nga, kaya kami bigla kaming nauwi ngayon. Ayan. So bigyan ko kayo ng konting view ng aming bahay. Yan. Some other time share ko sa inyo yung mga experiences namin sa mga losses sa family members. Kasi yung husband ko, tapos ako, na experience namin pareho yan. And ang hirap kasi isa yan sa pinakamahirap na pwedeng ma-experience ng isang immigrant, no? Hindi actually yung adjustment, hindi yung trabaho, hindi yung yung mga kung ano-ano sa workplace, hindi yun kundi ito nga yung mga pwedeng last na natin kita doon sa mga ating mahal sa buhay, no? So ayun, share ko yun next time sa inyo, no? Pero for the meantime, ito muna pakita ko sa inyo. Ayan ang aming bahay. So ito siguro mga around 10 years old na itong bahay na to, no? So 3 taon na po kami sa Canada, and ito yung aming naipundar muna dito sa Pilipinas. So bago pa po kami nag-Canada ay naipundar na ito ng husband ko kasi siya ay isang seaman, no? Officer siya sa barko. Tapos ayan nga. So ito yung side ng aming itong lote namin is 1,000 square meters yan. So back then, yung mga dati pang sa channel ko, ito yung aking garden before. Ayan, no. So kasi yan may mga mulberries dyan, and yun yung mataas na puno ng mulberry, Himalayan mulberry yan, yung mahaba na matamis, super tamis. Ito naman ay Australian variety to. Ayan, ang kapal ng bunga niya, no? Isang dami-dami, oh. Panahon niya ngayon, eh. Ayan. Actually, kinain na namin yung mga maliliit, ay mga mahihinog. Ayan, sobrang dami ang kanyang bunga. So, we have dragon fruits there. Sa mga marami ding nakukuha dyan, kaya lang ngayon tuyo, hindi niya panahon, no? Pagka umulan na yun, magsimula na yan na magmamulaklak. Yan. So, balak namin dito, pagka kami umuwi na, nag for good na kami, at ayun, ito ng pwesto, siguro mga 3 span ng bakod yung gagawing pwesto, like agri-supply, yung mga ganyan. Pwede din naman na paupahang pwesto, so magandang income generating din yun kasi maluwag-luwag naman tong harap namin. Then yan, yung labas namin ay highway na yan, o di man siya totally parang national highway, pero isa sa mga main roads na din talaga yan, yung labas. So itong area namin, kumaga, isa sa prime location din to para sa mga gusto mag-business, ganyan, kasi nga nasa nasa kalsada. Yan, tingnan natin tong loob. Ito yung aming, to laki niya, isang 3 taon kaming nawala. Ang laki na niya kahit hindi siya nadidilig. Ayun naman yung puno ng yan, kalachuchi. So gusto ko i-smell niyan, kaya ako tanim ng ganyan. So ayan, pasok tayo dito. So ito, may pocket garden kami dyan. Tinataniman ko din to before. Tapos ito, garahe namin. Wala yung aming pick up kasi ando siya sa sila nanay, no? Sa area ng husband ko. Tapos yun siya. Ito yung aming terrace. Yan.
Maluwang-luwang din to, no? So, ito kasi parang 60 by 60 to. So, apat na ganun. So, maluwang din. Tapos, ito yung loob ng aming house. Nakita nyo, merong mga area dyan na nasira yung yung tiles. Pero actually, ito sira naman na yan nung umalis kami bago kami umalis. So, hindi namin alam kung ba't ganyan siya. Tapos, yan. Yung aking favorite na furniture dito. Itong aming table na to. This is made from mulawin. I'm not sure the English name of it. Pero, ganda. Solidong-solido. Diba? Pati yung aking mga chairs. Ayan, yung tsura niya. Tapos, we have a washroom here. 3-piece lang yan, no? May lababo, may toilet bowl, and then may shower. Kasi hindi man uso dito yung katulad sa Canada na may tub. Tapos andito yung ref. Ayan. So, marami pa rin mga dapat na gawin dito. Like, papinturahan. Tapos, yung mga tiles na dapat i-fix. Ito yung kusina. Ayan. Ito, dapat mapalitan na din to ng yung aluminum, no? So, mas maganda yon. Next time siguro, hopefully, pag uwi namin next, wala nang malaking pagkakagastusan. Pag nagbakasyon kami, after 3 years, mapapagawa na namin itong mga paggawain dito. And then, that's the master's bedroom. So, nung isang araw lang, pumutok itong tiles. I'm not sure why. Nag-angatan siya. Pero ito kasama na rin talaga ito sa kina-consider namin na ayusin. Kasi, this is, yung isa queen size bed yan, yung andon. So, malaki din itong aming master's bedroom. Tapos, ito naman parang family size. And then, we have, here, our own bathroom. And then, hindi lang ako makagawi doon kasi nga, biyak-biyak. So, we have our own bathroom here. And then, ito ay walk-in closet. It's not really a walk-in closet, but like, parang ganun yung concept niya, no? Kasi nakapapasok ka. But like, yan, may sarili siyang ganyan. Tapos, so, yan. Yun pa yung kuna ng mga baby namin noon. So, lahat sila andyan. Yung 4 na bata, naging kuna-kuna dyan. Mga doors namin, yung mga main doors, mulawin din. So, ayan. And, ayun, as you can see, mulawin din yan. Tapos, meron kaming mga, ito, ganito. Tapos, ito, nawala na yung niyan, kaya may linoleum na lang. Nawala na yung kanyang, tiles. No? So, there's another room here. Maliit lang to, room ni Hana yan. Pero considering mga kwarto sa Canada, parang this is yung normal size ng kwarto, no? Pero, ito kasi parang maliit na kwarto lang siya dito. Tapos, itong room na to, yan, may mga pinaglabahan kami dyan. Ayan. Ayan siya. And then, we have another washroom here. So, overall, 3 yung washroom namin dito sa aming house. And we have 4 bedrooms. Ito parang naging stock room din siya. Pero, meron tong 2 single na bed. Yan, may 2 dyan nakapailalim. So, dyan yung mga foam. Kasi pag inaalikabok kapag andun lang din. So, pinatanggal ko na para malinisan yung mismo. Yung yung papagba ng bed, yung frame. So, ayan, that's our house. Tapos, this is the garage. Ayan. Ganyan. Yan lang may mga garahe dito sa Pinas. Ayan, meron kaming dirty kitchen doon. Tapos may batang naliligo doon. Tcharan! Yan. And then,
let's go doon sa likuran. Pero dito tayo dadaan sa gilid. So, ano ang aming house? Sarap umuwi sa sariling bahay. Actually, parang naiyak kami dito nung umuwi kami kasi madamo. Ito, puro damo yan, no? Pinalinisan na nga lang namin. Ang damo-damo niya, nakakaawa. Parang, alam mo yon, kasi syempre pag house mo, talagang pamilya mo din yan eh. And then yung mga memories ng mga kids, memories ng yung mag-asawa, lahat. Yan, tapos meron kaming mga puno ng atis. Masipag mamunga yan. Tapos, yan na din yung avocado namin. Yan. Ayun, yung mga bunga siya. Madalas kaming pumitas dito before. Lalo na pagka yung tag-ulan na. Mas daming mamunga. Yan. Atis. So, we have pomegranate here. Wala pa nga lang siyang bunga. Tapos, guayabano. Wala pa rin siyang bunga sa now. Pero ito, nagbubunga to ng malalaki. Like kasing laki ng ulo ng adult na human, ano. So, yan, guayabano. And then, ito yung likod namin. So, we have a lot of fruit trees. Ito, meron kaming mga dwarf coconuts. Siguro meron kaming, 4, 5, 6. May 6 kaming dwarf coconuts. Yeah, later baby. Ayun siya. Na-imagine nyo ba kung gaano kainit dito ngayon sa Pilipinas? Napakainit. At least, ngayong time na to, like, wala pang alas 12 yata. Hindi pa siya ganong mainit, pero mamaya yan, kakanana yung init na yan. And then, may tanim pa akong asparagus dyan. Nagbubulaklak na siya. So, yes, ang asparagus, pwede rin siya sa tropical country. Kaya lang ito, hindi ko siya ganong naalagaan. Siyempre, nawala. Pero, imagine niyo 3 taon na kaming wala. Buhay pa siya, di ba? So, talagang, yung asparagus wild naman din yan sa atin, sa Canada, di ba? May mga nagpa-forage ng ganyan. Ito kaya may mga ganyan dyan. Dati ko nang tinataniman yan. Tapos, syempre, hindi na naipagpatuloy. May marang ako dyan. Kalamansi. Yung kalamansi namin, ayan, may mga bunga-bunga pa. Gusto na nga namin mag-uwi ng kalamansi. Pag, ano namin. Ayan o, daming bunga, maliliit nga lang. Kasi ang bango ng kalamansi, ang sarap. O, ayan. Diba? 10 years na yan. Kasi ano yan eh, mas maaga pa naming naitanim yata yan kesa dito sa bahay na naitayo. So, even more than 10 years. May dwarf na buko pa rin kami. Yan. Pag namumunga yung dwarf na buko na yan, as in, yan lang, ano, katapat ng, ano mo, katapat lang ng chest mo, yung kanyang mga bunga. So, ganun kababa. Tapos, meron kaming rambutan. Charan. And then, another calamansi here. Dito muna tayo. Pakita ko sa inyo yung, ito yung isa naming rambutan. So, namumunga na siya. Sabi ni tatay, ito daw ay matamis. O, ayan ang bunga ng rambutan. May mga mangilan-ngilan na bunga. Bata pa naman ito, kaya hindi pa siya ganong masidhi na mamunga. So, ayan yung, nako, may nakubo doon. Ito yung bunga ng aming dwarf coconut. Ayan. Masipag tong dwarf coconut namin. Tapos, Indian mango. Ang ganda tingnan mo yung shade niya. Diba? Ang ganda ng pagka-shade niya kasi talagang pwede kang tumambay dito. Maglagay ka ng folding bed or ano. Ayan. Tapos, ang dami ding mamunga na to ng mangga na to. Ito naman wala pa tong 10 years old. Baka mga 5 pa lang ito. Pero ang laki niya, ang bilis niyang lumaki. Tapos, we have, so dalawa yung kalamansi namin. Mas healthy yung isa. Ito naman yung isa. Tapos meron kaming, may malunggay pa ditong titigok-tigok. Yan, ano pa rin yan, avocado and dwarf coconut.
Tapos ito ay dalang hita. 'Di ba? Oh. See? Nice. May bunga na ang aming dalang hita. Oh. Bango, oh. Bango. Tapos, Chico. Ito, napakatamis na itong Chico namin na ito. Oh. Dami niya ding bunga pero wala pang hinog. Tapos mostly nauunahan kami dito ng ibon or bats. Pagka huminog na siya, wala na kaming nakukuha. Pero matamis yan. Oh, Chico. Diba parang pag ganito yung ano mo, parang paradise na rin, no? Dahil ito ka mga fruit trees. Ito yung mga saging, ang tatamis na to, saging na tampuhin. Alam niyo yung green na saging na hinog siya kahit green siya. O ganyan yan, mga saging na yan. Tapos meron ding torda na saging dito. So, ayan. Pagka ano, mamumunga na ulit yan. Marami na ding nakuha dito sa mga ito. Diba? So, yan ang likod ng aming bahay. Tapos parang hindi ko ma-imagine iiwan ulit namin siya. Diba? Ang hirap kaya. Once na, pag may bahay ka na dito, na iniwan. Ang hirap umalis sa totoo lang. Tapos lalo na ngayon. Kaya ako, sabi ko nun, ayoko umuwi kasi baka ayoko nang bumalik. Mahirap iwan talaga. Pero, alam mo yun, ayun, sira yung ano sa likod, bintana. Bumagyo kasi noon, yung bubong ng kapitbahay tumama dyan. Pati yun, nasira ng bubong ng kapitbahay. So, yun siya. Hindi pa namin yan naipaayos. Isa yan sa mga project namin sa susunod. Pero at the same time, pag nakita mo naman na ganito, parang nare-recharge ka din. Kasi, of course, maisip mong magsipag para mapaayos mo yung mga dapat ipaayos. Diba? Kami, nakita namin yung mga dapat na isaayos dito, like yung mga tiles, yan. Para mas maging ano siya, maganda yung bahay. So, yun ang aking short video for today. Konting house tour lang. Medyo nakakahingal talaga kasi sobrang init. Yung mga ano makaka-relate sa akin, mga umuwi ng summer dito sa Pilipinas. Yung iba kasi uwi dito ng December kasi nga ayun yung mga holiday season. So malamig pa noon, pero ngayon grabe. Sabi ko sa inyo 44 kahapon sa Manila. Talagang tatagaktakang lahat sa iyo dito. Lahat ng pores mo. Magre-release ulit siya ng ano. Ako nga ngayon lang ulit ako pinagpawisan eh. Ayan. So, till next time. God bless us always. Bye bye.